Suportado ni Devin Booker ang Lakers at sinabi pa niya sa mga reporter, "Go Lakers!" Sinabi yan ni Devin Booker sa panayam sa kanya ng media, mga kaibigan. Ito kasi yung konteksto dyan. Kinakailangan kasi na may panalo ng Lakers yung kanilang laban sa Pelicans sa Lunes upang mapunta sa Phoenix Suns yung pang-anim na posisyon sa Western Conference upang sa gayon ay maiwasan nilang maglaro sa play-in tournament. Pero mangyayari lamang yan kung sakaling matatalo rin nitong Phoenix Suns ang Minnesota. Mahirap na kalaban itong Minnesota kahit na walang Karl Anthony Towns, malakas pa rin sila. Kinakailangan dito na mag-mekos-mekos ni Kevin Durant upang matalo itong Minnesota at makaligtas sila sa play-in tournament. Siyempre, kasama na nga dyan yung pagdarasal ni Devin Booker na sana matalo ng Lakers ang Pelicans. Ibang-iba na ngayon ang mga contender sa NBA. Hindi naman palagi ganyan yung alon, di ba? Umiiba rin. Ayon mismo sa eksperto at isang analyst na si Bill Simmons, sa tingin niya, 3 koponan lamang sa NBA ngayon ang posibleng magkampiyon o makapunta sa finals. Unang-una, ang Denver Nuggets daw. At yung 2 dark horse na koponan ay itong Dallas Mavericks at pati itong Minnesota. Sa Western Conference lamang yan. Yan lang daw yung 3. Bakit nga ba? Unang-una itong Denver Nuggets. Siyempre, walang duda, malakas sila. Hindi na dapat ipapaliwanag yan. Nikola Jokic pa lang, overall, lahat ginagawa niya. Samantalang itong Dallas Mavericks naman, dark horse to. Malakas yung opensa nila at yung kanilang depensa. Gumanda na kay Gafford at kay PG Washington. Pangatlo itong Minnesota, grabe, napakalakas Siyempre, twin tower nila, Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. Siyempre, yung isa, si Naz Reid pa. Pero para sa akin lang naman itong Denver Nuggets talaga ang mayroong solidong tsansa na magkampiyon muli sa season na ito. Naboboard na sa Stephen Curry, kinakalaban niya na ang kanyang sarili. Nako, sa pinakalitas na impormasyon, nalamangan na ni Stephen Curry ang kanyang record noong 2018-2019 NBA season kung saan lamang na siya ng 1-3 sa record na yon. At ang record na bago ay nagawa niya sa season na ito. Bale, pangatlo ito sa kanyang overall na record. Nangunguna pa rin yung kanyang ginawang 3-pointers noong 2015-2016 NBA season kung saan siya nakapukol ng 402 3-pointers. Pangalawa itong si James Harden na mayroong 378 3-pointers noong 2018-19 NBA season. Ito yung kapanahunan na grabe, magaling itong si James Harden, nagpapaula ng 3-pointer. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Dahil kung totoosin ay hindi naman siya yung bida na sa Clippers ngayon kumpara nung siya nasa Rockets pa. Itong si Curry naman, naboboringan na siya, di ba? Kinakalaban niya na, binibreak niya na yung kanyang sariling record. Yun, kaka-withdraw ko lang. Maraming salamat ho, Apog Game. Ang link ay nasa comment section sa mga gustong mag-download at maglaro. Para makuha yung panalo mo sa Apog Game, dito ka lang pumunta sa withdraw. At dyan ilalagay mo yung amount na gusto mong withdrawin. At matik, makakatanggap ka ng text sa cellphone mo. At halimbawa yung sa akin, eto na nga, dumating na. Sa Apog Game tiyagaan lang talaga at isa itong mine sa mga paborito kong laruin. Napaka-basic lang, isang pindutan lang at iipunin mo lang yung panalo mo. So saan ka pa? Dito ka na sa Apog Game. Pagkatapos mo parehistro, meron kang free coins na matatanggap ka agad.